At sa nakaraan nating kwento, dumating si Ten at tinawag siyang Lord Henry, na mas ikinagulat ito ni Henry kaysa sa pagbabago sa mansyon. Nagtataka si Henry at tiningnan si Ten, at tinanong niya kung bakit siya tinawag na Lord Henry. Ipinaliwanag ni Ten na ngayon ay opisyal na siyang basalyo ng marangal na pamilyang Shonan, kaya dapat lang ay tawagin siya ng naaayon. Ngumiti si Henry, dito niya naunawaan kung bakit tila nag-iba ang atmosfera ng mansyon, at napagtanto niyang naipaalam na ni Ban ang lahat. Habang humagikgik ng tawa, kinumpirma ni Ten ang hinala ni Henry. Ikinwento rin daw ni Ban kung paano binago ni Henry ang kanyang mukha. Pumikit si Ten at inisip si Ban na may napakagandang mukha, inamin niyang naiinggit siya, at kung may pagkakataon lang, naisip niyang ipa-plastic surgery magic ang mukha niya katulad kay Ban. Pumikit si Henry at bahagyang ngumiti, sinabing pag-iisipan niya ito kapag nabayaran na niya ang lahat ng kanyang utang, dahil ang paggawa nito ay medyo magastos sa mahika. Pagkatapos, tinanong niya si Ten kung nasaan sina Ban at Hugler. Ipinaalam ni Ten kay Henry, na nasa underground training hall ang dalawa, at si Ban mismo ang nagsasanay kay Hugler. Samantala, sa underground training hall, nagkakrus ang espada ni Ban at Hugler, tinuturuan itong gumalaw ng mas mabilis. Nakasimangot si Ban at sinabing mabagal pa ang mga galaw ni Hugler, tinignan niya si Hugler, at inutusan itong bilisan pa. Hawak ang kanyang kahoy na espada, umatake si Hugler ng may bilis at lakas. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, ginamit ni Hugler ang buong lakas niya, kaya't lumakas ang enerhiya sa pagitan nila. Ngunit madali pa rin itong nasalag ni Ban, na nagpapakita ng kakulangan pa rin sa bilis ni Hugler. Galit si Hugler sa sarili, gustong-gusto niyang matalo si Ban, ngunit walang epekto ang mga atake niya. Ngumiti si Ban habang hinaharap si Hugler, saka binaligtad niya ang hawak sa espada. Maya-maya lang, umatake si Ban at pinuruhan ang espada ni Hugler, mabilis ito. Halos hindi nasundan ni Hugler, pero tinangka niya pa rin itong salagin. Lumipad sa ere ang espada niya at umikot-ikot, napatigil si Hugler sa gulat. Dahil wala na siyang sandata, napaluhod siya sa pagkatalo, yumuko siya kay Ban at umamin na siya ay natalo na naman. Tumalikod si Ban at pumikit, tinanong niya kung kailan magiging isang ganap na swordmaster si Hugler sa kabila ng kanyang kasalukuyang kakayahan. Sumagot si Hugler na ngakong mas pagbubutihan pa niya. Ngumiti si Ban at sinabing tama ang ganoong pag-iisip, at dapat ay ipagpatuloy niya lang iyon. Ngunit, nagulat si Ban, nang biglang pumasok si Henry sa silid ng ensayo, sinabi niyang marami na ang nagbago habang wala siya. Lumitaw si Henry sa likod ng nagulat na si Hugler, buo ang kumpiyansa sa ngiti nito. Ipinaalam niya na napagdesisyonan na ang petsa para sa pagsupil sa rebelyon. Nakapamaywang si Ban habang hawak ang espada, hindi inaasahan ang bilis ng mga pangyayari, at tinanong kung kailan ito magsisimula. Nahiyang ngumiti si Hugler, habang si Henry ay nakatingin kay Ban at sinabi ni Henry na magsisimula ito sa loob ng ilang araw. Ikinwento din ni Henry na nakipagkita na siya sa pinuno ng mga rebelde, at mabilis na inaral ang sitwasyon sa kabisera ng Shahatra. Seryosong tinanong ni Ban sa kanya, at tinanong kung sino ang leader ng mga rebelde. Sagot ni Henry, si Benedict, ang dating ministro ng mga gawaing militar. Napanganga si Ban ng laki ang mga mata sa pagkabigla, at inisip ang imahe ni Benedict sa kanyang isipan, para bang hindi siya komportable sa narinig. Nag-alala si Ban at nagtanong, sa lahat ng tao bakit kailangang si Benedict pa? Lumingon si Hugler kay Henry, hindi niya naintindihan ang reaksyon ni Ban, kaya't nagtanong siya kay Henry kung ganoon ba talaga kagaling si Benedict Caliph. Sinagot ito ni Ban, hinawakan ang kanyang bibig, inaalala niya ang imahe ni Benedict, at sinabi niya na medyo mahirap siyang harapin, gaya ng iminumungkahi ng kanyang bansag na, ang pinakadakilang mandirigma ng disyerto. Ngunit mayabang niyang idinagdag na mas mataas pa rin siya kumpara kay Benedict. Sinaway ni Henry ang usapan, at pinaalalang ito ay kumpidensyal na impormasyon lamang at dapat pagtuunan ang kasalukuyang sitwasyon.
Ipinaliwanag niyang ang royal family ng Shahatra ay kasalukuyang nasa ilalim ng proteksyon ng pamilya Shonan, at sigurado si Henry na ang nasa likod ng paghihimagsik ng Shahatra ay kakagawa ni Duke Arthur. Nang marinig ito, nagulat at nagtaka si Ban, kung bakit ibinabahagi ni Henry sa kanila ang mga sensitibong impormasyong ito. Ipinaalala ni Henry na sila'y magkakampi, kaya't nararapat lang na hindi na pwedeng magtago ng impormasyon, kahit sensitibo pa ito. Sa kanyang palagay, inaasahan na niyang hindi magiging madali ang pagsugpo ng rebelyon, lalo na at kung sangkot si Duke Arthur, kaya't balak ni Henry na gumamit ng ibang paraan. Agad namang ikinainteres ito ni Ban, at tinanong kung anong paraan iyon. Sabay silang tumingin kay Henry, naghihintay ng paliwanag, ngumisi si Henry, at sinabi na kailangan muna nilang tawirin ang kabundukan ng Shahatra. Napatawa si Ban ng malakas, hawak ang tiyan, ayon sa kanya, imposibleng matawid ang kabundukan ng Shahatra. Tinanong naman siya ni Henry kung bakit. Habang pinapahid ang luha sa mata, sinabi ni Ban dahil ang bundok ay lubhang matarik, hindi banggitin ang hindi mabilang na mga halimaw na gumagapang sa paligid, at isang mahikang hadlang na inilagay ng mga naninirahan roon sa Shahatra na hinarang ng High Priest. Bumuntong hininga si Ban. Imposible raw silang makakadaan doon, ngunit ngumiti si Henry, sumagot na kaya nga daw sila pupunta doon. Hindi makapaniwala si Ban, pero iginiit ni Henry na may plano siya, kaya dapat maging handa sina Hugler at Ban sa pag-alis. Samantala, nasa mansyon ni Count Aizen si Haring Herarayan Khan, nakapikit habang umiinom ng tsaa. Dumating si Henry at kumatok sa pinto bilang anunsyo ng kanyang presensya. Nagulat si Herarayan Khan at tinanong kung bakit siya naroon at kung ano ang kailangan niya. Bahagyang binuksan ni Henry ang pinto, ngumiti ng alanganin at sinabi niyang may madali ang hiling siya, na hindi alam ni Count Aizen. Uminom muli si Herarayan Khan ng tsaa habang nakangiti, nag-alinlangan siya, pero sinabing dahil si Henry ang may hiling, makikinig siya. Hiningi ni Henry ang pahintulot ni Herarayan Khan para isama siya at ang High Priest na si Burham sa pag-akyat sa bundok. Nagulat si Herarayan sa kahilingan, naubo at napaluwa ng tsaa na kanyang ininom. Pumasok sila Henry sa loob ng silid, at nilinaw ni Herarayan Khan, kung bakit nila aakyatin ang bundok. Habang nasa likod sina Ban at Hugler, yumuko si Henry bilang paggalang, at iginiit na maiintindihan nito ng hari kung sasama siya. Kinalaunan, lumubog na ang araw at dumating na ang grupo sa paanan ng bundok ng Shahatra. Nagulat si Herarayan Khan at tinanong kay Henry kung iyon na ba ang lokasyon. Sabi ni Henry, na huwag mag-alala, aakyat lang sila sa bundok ng Shahatra. Nang marinig ito, nagulantang si High Priest Burham, nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito at kung totoo ba ang sinabi niya. Ngunit napahalakhak lang ng tawa si Henry sa ekspresyon ng matanda. Pagkatapos, tiningnan ni Henry si Herarayan Khan, ipinaalala na walang sino man ang dapat makaalam ng kanilang makikita, at panatilihin lang na lihim ang lahat ng ito. Mabilis na kumilos si Henry, pumikit at gumamit ng mahika, tumutok siya sa enerhiya ng mahika at gumuhit sa ere, lumitaw ang asul na mahiwagang bilog sa kanyang paanan. Nabigla si Herarayan Khan, habang pinanood si Henry, natarante si Herarayan Khan, at habang sinusubukang umiwas sa enerhiya ng bilog, tinanong niya kung isang salamangkero nga ba si Henry. Matigas ang sagot ni Henry, ibibigay niya lang ang detalye pagkatapos nilang makarating, may kidlat na asul na sumiklab mula sa lupa, winasak ang mga puno sa paligid. Lumitaw ang isang haliging liwanag sa kabilang bundok ng Shahatra. Doon lumitaw ang buong grupo, matapos ang teleportasyon. Lupaypay at nahihilo si Herarayan Khan, gusto niyang magpaliwanag si Henry upang maintindihan ang lahat, hiniling ni Henry na umupo muna siya. Lumapit si Hugler sa hari, at inalok ng malamig na tubig, sinabing makakabuti ito at mawawala ang kanyang hilo kapag uminom siya, nagpasalamat naman ang hari kay Hugler. Bahagyang ngumiti si Henry, humingi ng paumanhin na hindi niya agad sinabi ang totoo, na siya'y hindi lang mandirigma, kundi ang tanging hindi rehistradong salamangkero sa buong imperyo. Nang makabawi si Herarayan Khan ng lakas, sinabi niyang maayos na siya,
hindi lang niya inaasahang gagamit ng mahika si Henry. Sinabi ni Hera Ryan na hindi niya inakalang kinakailangan pala si Burnham upang makatawid sa bundok, ngunit inaasahan na niyang may ganitong plano si Henry. Ipinaalala ni Henry na kailangan nilang iligtas ang mga taong naiwan sa templo ng Shahatra, kaya kailangang madaliin ang kanilang pagkilos. Humarap si Henry kay Burnham, at sinabing siya ang baalang tanggalin ang mahikang harang. Tinanong ni Hera Ryan ang High Priest kung kaya ba ni Burnham yun. Sagot ni Burnham, na taon-taon nila itong inaayos at pinapalitan, at trabaho nila ito kaya pamilyar siya. Ngunit ang tunay na problema raw ay ang mga halimaw. Sagot ni Henry, ang squad nila ang bahala roon ngunit, sumingit si Hera Ryan at sinabi kay Burnham na huwag mag-alala, dahil may sapat silang malalakas na tauhan at hindi sila ganoon kahina. Habang nakatingin si Hera Ryan sa malayo, nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa puntong yun, ginamit ni Hera Ryan ang Eye of Ra upang tignan ang mga grupo, habang si Ban ay seryosong nakapamewang. Nagulat siya, sa isipan ni Hera Ryan, hindi niya inaakalang makikita niya si Ban muli. Dahil sa matinding titig, napalingon si Ban kay Hera Ryan. Agad namang umiwas ng tingin si Hera Ryan, kunwari wala siyang nakita. Napuno ng inis si Ban sa hindi maipaliwanag na tingin na yon. Kaya iminungkahi ni Henry na simulan na nilang gumalaw at lumakad sa daan. Itinuro niya ang isang direksyon, at ipinaliwanag na kung susundan nila yon, makikita na nila sa di kalayuan ang silangang lungsod ng Shahatra Oasis. May pag-aalalang tumingin si Hera Ryan Khan kay Henry, ayos lang sana lahat, ngunit hindi na kayang umakyat ng bundok ni Burnham dahil sa edad at panghihina nito. Napaisip si Henry, napagtanto na tama si Hera Ryan at hindi niya ito agad naisip kanina. Lumapit si Hugler, nang may pagkabahala sa mukha, tinanong si Henry kung ano ang gagawin nila. Ngumiti ng malapad si Henry, saka naisip na andito nga pala si Hugler kasama nila. Ipinatong niya ang kamay sa balikat nito at sinabing nagtitiwala siya sa lakas ni Hugler. Masaya si Hugler na makakatulong siya. Kaya't agad niyang pinasan si Burnham sa balikat, sabay sabing siya na ang bahala rito. Tumayo si Henry, nakakrus ang mga braso, at nang makita ang nangyayari, sinabi niyang ayos na ang problema kay Ginoong Burnham at kailangan na nilang mag-cast ng isang mahikang spell at simulan ang paglalakbay. Ibinuka ni Henry ang mga braso, humarap sa grupo at iniutos sa kanilang pumwesto sa harapan niya. Pumikit siya saglit, at biglang binuksan ang mga mata, bumalat sa kanilang lahat ang mahikang enerhiya mula sa kanyang spell, isang magical armament. Napangiti si Hera Ryan habang tinitingnan ang asul na mahika sa kanyang katawan, aniya, parang biglang gumaan at lumakas ang pakiramdam niya. Ngumiti si Henry sa grupo, pinakukumpirma kung handa na ang lahat, at sinabi na maaari na silang umalis. Tumakbo ang grupo sa gitna ng madilim na kagubatan, mabilis ang bawat hakbang. Habang tumatakbo, aniya ng hari ngayon lang siya tumakbo ng ganito kabilis. Pero biglang may lumitaw na matulis na bagay sa likod ni Hera Ryan, mabilis itong sumunod sa kanila. Bigla siyang huminto, at napalingon si Henry, at nagbabala sa lahat na paparating ang halimaw na Carapaxor. Ipinaliwanag niyang dahil mahina ang paningin ng mga halimaw na ito, nakatutok sila sa mga pagyanig o galaw ng lupa para manghuli, kaya kailangan nilang manatiling tahimik at hindi gumalaw. Naguguluhan si Hugler at tinanong kung paano nila lalabanan ito kung hindi sila gagalaw. Hinawakan ni Ban ang kanyang espada at bahagyang ngumiti, sinabi niya, simple lang ito at isa sa kanila ang lalaban at haharap sa halimaw. Ngumiti si Ban ng kumpiyansa at sinabing manatili na lang ang lahat sa pwesto nila, at siya na ang bahala sa halimaw. Humarap siya sa Carapaxor at sinabing, para sa isang uod na nagtago sa lupa, maganda ang pangalan niya, sabay hinugot niya ang espada, na may pulang aura. Bumwelo si Ban, at inilunsad ang kanyang sarili patungo sa halimaw. Lumabas mula sa lupa ang dambuhalang halimaw, nakabuka ang bibig, habang si Ban ay naghintay ng tamang tiyempo. Ngumiti si Ban, sa isipan niya sinabing ito na ang tamang oras, tumalon siya at pinakawalan ang pulang aura matapos iwinasiwas ang kanyang espada, at tinamaan ang halimaw sa mabilis niyang galaw.
May pulang guhit na lumitaw sa katawan nito, at nahati sa dalawa ang katawan ng halimaw, at pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa sa tabi niya. Napangangas si Hera Ryan Khan sa pagkabigla, hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Tahimik namang naglakad pabalik si Ban habang isinuksok ang espada sa kanyang kaluban. Lumapit si Hugler sa hari na may malapad na ngiti, pinagmalaki si Ban. Sabay sabing guro niya si Ban, na isang first-class swordmaster, at kahit di halata, mahusay ito sa paggamit ng aura sa espada. Tahimik na nag-isip si Henry, kailangan niya na rin unawain at matutunang gamitin ang aura niya, upang maasa ang sarili niyang natatanging kakayahan. Alam na ni Hera Ryan Khan na malakas si Ban, pero ngayon lang niya lubusang nakita kung gaano ito kalakas. Nasiyahan si Ban sa reaksyon ng grupo, aniya tapos na niya linisin ang peste at maaari na silang magpatuloy sa paglalakbay. Nasa madilim na kagubatan sila, at nakaupo si Henry sa tabi ng bangkay ng halimaw, nakatingin pabalik kay Hera Ryan. Sinigurado ni Henry na kaunti na lang, at pag-akyat nila, pababa na ang susunod, mas madali na yon. Sa sandaling yon, dumating si Clever na nasa balikat at humingi ng pahintulot kay Henry, gusto raw niyang kainin ang bangkay ng halimaw, napagtanto ni Henry na may lahing halimaw nga pala si Clever, kaya pinayagan niya ito. Pero nagbabala siya na dapat palihim itong gawin, baka magdulot ng gulo kapag nakita ng iba. Napalingon si Henry, nang tawagin siya ni Ban kung bakit nakatayo pa rin siya, at kailangan na nilang umalis, tumalon si Clever mula sa balikat ni Henry, at sinabing susunod siya pagkatapos ng merienda. Naglalaway na si Clever sa pananabik, habang iniisip kung gaano kasarap ang halimaw. Habang mabilis na naglalakbay sina Henry at ang kanyang grupo, gumagamit sila ng mahika kapalit ng bilis. Napahinto sila nang unti-unting lumitaw sa harapan nila ang puting ulap, inisip niya kung paano nagkaroon ng fog sa gitna ng disyerto ng Shahatra. Tiningnan niya si Biram at tinanong kung hindi ba ito isang babala na huwag nang lumapit, at tinanong na din ang opinyon ni High Priest Biram. Ngumiti si Biram at sinabing ang ulap na ito ay babala hindi lang para sa tao, kundi hudyat na din sa mga halimaw sa bundok. Tumingin si Hugler kay Biram, at ang High Priest ay humiling na maaari na siyang ibaba sa lupa. Tumayo si Biram at tinaas ang kanyang tungkod, hiniling niya na ang lahat ay umurong upang walang madamay sa orasyon. Pumikit siya at nagsimulang bumigkas ng kakaibang orasyon sa ibang wika, iniunat ang kanyang kamay habang nagmumukhang gumagamit ng itim na mahika. Nanood si Henry na may pagtataka, iniisip kung itim na mahika ito, at kung ang illusion magic ba ay maituturing ng madilim na mahika. Ibinagsak ni Biram ang kanyang tungkod sa lupa, at lumabas ang kulay lilang enerhiya mula roon. Lumaganap ang madilim na mahika mula sa sahig, para itaboy ang puting ulap. Unti-unting lumino ang paligid, at ang puting ulap ay nawala na, habang itinakip ni Henry ang kamay sa kanyang mukha, napagtanto niyang naglaho na ang fog sa paligid. Bumuo si Biram ng isang bowl ang enerhiya, inangat ito bilang hudyat na tapos na siya. Lumapit si Henry at nagtanong kung ano ang ginawa niya, at kinumpirma kung isa ba yung illusion barrier. Sabi ni Biram, pansamantala lamang itong harang, sa sandaling madaanan nila ang lugar na ito ay ibabalik niya ang puting ulap sa tamang oras. Napangiti si Henry, iniisip na hindi inaasahang ganun lang pala kadaling lutesin ang problema. May halong panunuya ang ngiti ni Henry, iniisip na wala nang sagabal ngayon. Nagpasalamat si Henry at iminungkahi sa grupo na gumamit ng mahika upang makapaglakbay ng mas mabilis, dahil makakatipid sila ng oras. Samantala sa silangang oasis ng lungsod ng Shahatra, nahihirapan ang mga tao sa matinding init at nagnanais ng tubig. Nagtipon ang mga pari sa banal na lugar at nanalangin sa dakilang Diyos ng araw na sira. Hiniling nila ang proteksyon laban sa hirap ng buhay at sa gitna ng pagsubok, upang makalakad sa matuwid na landas. Habang sila'y nananalangin, nagliwanag ang lugar na tila tinugon ng langit ang dasal nila. Lumitaw ang mga figura ng mga tao, lumabas mula rito. Tumingala ang paring nagdarasal at nakita si Hera Ryan Khan, hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyayari.
Nagulat silang si Henry pala ang gumamit ng teleportation magic, at inilipat ang buong grupo roon. Lumapag sina Hera Ryan Khan, lumingon sa mga pari, taas noong inihayag ang kanyang pagdating. Napanganga ang pari, hindi pa rin makapaniwala sa biglaang pangyayari, ngumiti si Hera Ryan sa kanila, pinuri sa pagtagal nila hanggang ngayon at sinabing matagal na silang naghihintay sa kanya. Nag-iyakan ang mga pari habang niyayakap si Hera Ryan Khan, puno ng pag-asa. Nasa likuran si Henry, masaya sa tagumpay, kasama si Hagler na masaya rin para sa mga tagalungsod ng Shahatra. Pagkatapos ng ilang mga sandali, nagtipon sina Henry, Hera Ryan, at ang punong pari sa isang bilog na mesa upang talakayin ang plano para sa pagbawi ng Shahatra. Nagulat ang punong pari na si Burham sa plano, at tinanong si Henry kung posible ba ang lahat ng ito. Itinaas ni Henry ang isa niyang kamay, at sinabi na walang imposibleng bagay. Tinanong niya kung handa na ba silang sumunod sa kanyang plano, at sinang-ayunan siya ni Hera Ryan Khan na nakangiti, sabay sabing hindi ito imumungkahi ni Henry kung wala silang pag-asang manalo. Lumingon si Hera Ryan sa mga pari, at tinanong kung ano sa palagay nila. Nagpahayag ang lahat na kagustuhan nilang sundin ang kalooban ng kanilang hari. Napaisip ang bida ikinatuwa ito, kung paano sa kabila ng lahat, ay nananatili pa ring tapat at buo ang tiwala ng mga taong ito sa kanilang hari. Naalala ni Henry ang kanyang nakaraan, at sinabi sa sarili na kung mas marami lang ang gaya nila, baka iba na ang takbo ng mundo. Tumayo si Henry sa mesa, at nagpasalamat siya kay Hera Ryan Khan sa pagtitiwalang ibinigay, inilagay niya ang kamay sa dibdib, at nagpahayag ng kumpiyansa sa tagumpay ng kanilang laban at bawiin ang Shahatra sa anumang paraan. Pagsapit ng gabi, bantay sarado ang kampo ng rebelyon sa lungsod ng Shahatra. Tahimik ang lugar, may isang bantay sa labas ng tolda na tila ay inaantok na. Lumapit ang isang lalaki na may suot na balabal at tinawag ang pangalan nito na si Sheila. Tinanong ng lalaki kung tapos na ang duty ni Sheila, at nagulat si Sheila kung ganoon na ba katagal ang oras. Nilapitan siya ng lalaki at hinawakan sa balikat, sabay sabing buong araw na siyang nagbabantay kaya hindi niya napansin ang paglipas ng oras. Ngumiti ng masama ang lalaki, ibinahagi niya ang hinala niya na malapit ng sumuko ang mga pari. Hindi raw niya maintindihan kung anong pinanghahawakan ng mga ito para magtagal at patuloy na lumaban. Nagpahayag naman si Sheila, kapag matagumpay ng masakop na ng angka ng Caliph ng Hilaga ang kabisera ng Shahatra, at kapag natapos na ang paghihimagsik, ay mawawalan sila ng katayuan pati ang pwesto bilang mga pari. Tumawa ng sarkastiko ang lalaki, sabay sabing kaawa-awa ang mga taong yon. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, bigla siyang nabilaukan, nagdidilim ang balat at ang mga mata, tila nilulukob ng matinding takot, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Tiningnan ni Sheila ang kanyang kasamahan at nagtanong kung anong nangyayari. Ngunit bigla ring naramdaman niya ang parehong sintomas, nahihirapang magsalita at hawak-hawak ang kanyang lalamunan, habang tinutulungan siya ng kasama. Napansin nilang hindi nila may ahon ang kanilang mga paa sa buhangin, kahit anong pagpupumiglas ay hindi sila makawala na lalong nagdagdag ng takot sa kanila. Tumingala si Sheila at sumigaw ng saklolo, hindi alam ang nangyayari. Ngunit biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha, tila may nakita siya na ikinagulat niya, kaya nakalimutan pansamantala ang sakit sa kanyang lalamunan at binti. Napansin ni Sheila ang isang nilalang na lumilipad papalapit, doon bumaba mula sa langit si Henry Morris. May ngiting tuso sa labi, tinitingnan ang paghihirap ng sundalong rebelde na parabang alam niyang magtatagumpay ang kanyang plano. Samantala, sa lungsod ng clan ng Shahatra, muling kinausap ni Mordred si Benedict at sinabing ihanda na ang lahat. Ginamit ni Mordred ang teleportation magic, na naglahong parang liwanag. Naiinis si Benedict, sinuntok ang lamesa sa inis, para sa kanya, mayabang at hangal si Mordred. Pero pinapaalalahanan niya ang sarili na ang mahalaga lang ay makuha niya ang marka ng hari. Ngunit sa sandaling makuha na niya ang marka ng hari na kailangan niya, at alam niyang kapag nangyari yon, ito na ang katapusan ng alyansa niya kay Duke Arthur. Kahit inaasahan na niya ito, hirap pa rin siyang pigilan ng galit,
Hindi siya mapalagay sa ideya na inaasam ni Duke Arthur ang kapangyarihan ng Diyos nila na si Janus. Tinawag ni Benedict ang kanyang alalay na si Shula, na agad lumitaw sa likuran niya. Nagdesisyon siyang sasama na siya mismo sa digmaan, kaya inutusan niya si Shula na tipunin ang mga sundalo.